Grabe guys yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin, 'no? Grabe yung korapsyon. Grabe bilyon-bilyon. Bilang isang mamamayang Pilipino talagang sobrang nakakatamad. Biruin mo, tayo, kung ikaw ordinaryong Pilipino ka lang na nagtatrabaho, tapos kung gusto mong lumaki yung sweldo mo sa isang cut-off, ang gagawin mo, mag-o-overtime ka ng mag-o-overtime, minsan mag-o-OT ka ng 6 hours, 8 hours, para lang talaga mas lumaki yung ano mo, yung kikitain mo. Meron nga, taga 24 hours pa eh. Marami diyan guys, taga 24 hours. Tapos kakaltasan ka ng tax. Ang masakit doon guys, yung tax na yon, yun yung napupunta doon sa gobyerno. Especially dito sa DPWH na to, na sobrang talagang grabe. Kumbaga sa ano eh, kumbaga sa krimen talagang karumal-dumal na. Kumbaga, kung titingnan mo walang kapatawaran, then makikita mo yung mga kamag-anak nila, yung mga pamangkin, kamag-anak, anak, asawa. Yung kanina nga guys, yung sa interview sa Senado, si Diskaya, biruin mo sa HR manager nila dati. Nagkaroon na siya ng sariling company. And ang sobrang sakit guys na makita doon, eh bakit parang nakakalusot yung mga ganun sa gobyerno natin? Ang pinakatanong dito mga kaibigan, paano ba nangyayari yung ganitong kalaking or ganito kalawak na korupsyon? So hindi po mangyayari yan kung matino yung nasa ahensya ng gobyerno natin, especially yung DPWH, no. So hindi nila ginagawa ng tama yung trabaho nila kaya nagkaroon ng ganitong mga pangyayari. Hindi lang DPWH, kundi yung syempre yung COA. Kasi guys, magtataka ka eh. Sa mga private company katulad ng pinapasukan ko guys, pagka meron kang project, for example kami, facilities engineer ako, pag meron kami project, magpapabid kami, minimum na contractor 3. And do sa mga contractor na yung guys, bago kami kumuha ng contractor, talagang niririkisan namin yan. Ini-evaluate namin kung meron silang mga project na kapareho nung ipapagawa namin project. Isa-site visit namin yan kung talagang nagawa nila. Minsan pupunta kami sa mga ibang company, titingnan namin, itong warehouse na to, gawa nyo ba to? Tapos i-confirm namin doon sa may-ari. Ganun yung nangyayari guys. At pag merong itong company na to, nakukunan namin na kumbaga may previous project sa amin na palpak. Guys, ban na yon, wala na yon, tanggal na yon kasi binigyan ka na ng chance na magtrabaho eh or kumuha ng project pero hindi mo nagawa. Tapos yun guys, pagka yung after magawa ng project, maililista yan guys sa asset. Kumbaga sa fixed asset record namin sa libro. Nakalagay po yun doon. And bago bayaran yon, kalakip nung uh, order of payment, may nakalagay doon na pinakamahalaga doon yung service report. Kasi yung accounting, hindi nila tatanggapin pag wala kang service report. Baliwala yung invoice mo, yung SOA mo, at yung billing mo kung wala kang naka-attach na service report na kompleto with pictures before and after. Bakit hindi magawa sa gobyerno to? 'Di ba? Kaya kaming mga nasa private sector, bakit ganon? Kami yung kumbaga karamihan, yung nasa private sector nagtatrabaho, sila yung mas gumagawa ng tama, pero sila yung mas nahihirapan. Yung tax namin, ninanakaw ng mga, kung pwede lang magmura dito, grab, di ba, nakaka-bad trip. Ninanakaw ng mga anong to, tapos i-flex pa sa i-flex pa ng mga anak-anak nila sa social media. Isang kain, 700,000. Isang buong taong sweldo na yun ng ordinaryo nagtatrabaho eh. Grabe, buong Pilipinas nagbabayad ng tax yung mga manggagawa tapos lulustayin lang ng ilang mga garapal na pagbumuka ng mga to. Hindi kumbaga para sa akin hindi sapat yung kulong dito, guys eh. Dapat dito yung ibalik yung silya elektrika eh. Kung parang yun yung ano eh, kasi ang dami nang namatay sa baha, ang dami nang naperwisyo, mga ari-arian dahil sa mga kagagawa nito na sana kung nagawa ng maayos yung mga lalong-lalo na itong mga flood control project na to, sana na-lessen man lang yung mga pagbaha, di ba? Tapos, ang masakit pa sa admin na to, lalo na yung mga ibang mga politiko dyan, pilit i-kinoconnect do sa nagdaang administrasyon yung problema ngayon. Which is hindi naman nakakatulong. Bakit hindi nyo na lang yan pukpukin ng pukpukin yan, tapos kunin lahat ng yaman ng mga yan para kaming mga mamamayang Pilipino, makaramdaman lang ng ginhawa sa pinagpapaguran namin mga tax. Hanggat walang
nabibigyan ng tamang parusa dito guys. Wala din. Kahit nakulong pa yung mga yan, kung hindi mababawi yung mga perang ninakaw niyan, wala din, walang kwenta. At yung mga nakaupo sa gobyerno, kung hindi rin magbabago yan, wala din. 'Di ba? Nakakalungkot lang talaga guys. Sobrang nakakasuka tong gobyerno na to. COA, DPWH, yung PICAB, grabe. Yung PICAB naman, bakit hindi nila tinitingnan yung capability? Pagka sabi doon, kung mo nagbigay na daw ng ng papeles, okay na sila. Wala bang Wala bang confirmation, wala bang validation na ito nga merong ganitong merong project na ganito, yung portfolio nila, hindi ba tinitingnan yun ng PICAB? So, kami as end user, mga naghahanap ng contractor, may credibility ba yung mga contractor na may pick-up? Kasi nakakalusot yung mga hindi naman yung isa A lang kumukuha ng billion-billion na project. So nasaan yung credibility? So tayo mga Pilipino sana maging matalino na tayo sa pagboto next time, no? And sana biliin talaga natin yung may mga gobyerno na may kamay na bakal. Para somehow yung tax natin mapunta sa tama, mapakinabangan natin ng tama, lalong-lalo na yung mga next generations. Kasi kawawa talaga yung bansa natin. Kawawa yung kawawa yung mamamayang Pilipino. So, tayo may karapatan tayong magsalita, may karapatan tayong mag-voice out kasi tax natin ang ginagamit. Pinagpaguran natin ng sarili nating dugo at pawis. Yun lang.